Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, panoorin natin etong vlog ni Maharlika. Kasi dito sa vlog ni Maharlika mga kababayan ay pinagtanggol niya si Nanay Christy Fermin. Ito yung issue between Christy Fermin and Dominic Roque at yung kanyang mga kakilala mga politiko na ngayon ay nagbabalak di umano na siya'y kasuhan dahil nasaktan sila sa mga naglaba sa mga balita na hindi naman nanggaling kay Nanay Christy kundi sa iba't ibang mga vloggers na nakisawsaw na sa issue simula nung umpisahan ni Nanay Christy yung blind item. Alright, so ito, pakinggan natin, diretso na tayo kay Maharlika. Ito, pakinggan natin yung kanyang mga sinabi. So, Christopher Min, ayan, ang laging nangunguna sa mga chika boom boom sa artista. Pinapanood ko yan si Christopher Min. Tanungin niyo kung bakit ko siya gusto. Kasi para siyang poet. Masyadong matalinhaga ang kanya mga pananalita. Di ba, Maverick, kanina wala ka, you're here. Maverick Benzon, Marlene de la Cruz. So para siyang magaling siya magaling, parang wala na yatang mga showbiz personality na katulad ni Christy Fermin na matalinhaga yung kanyang mga salita. Okay? At may laman. Okay? So ngayon, si Christy Fermin ay isa na rin sa ginigipit. Bakit? Kasi yung kanyang mga pa-blind item, napanood ko siya kanina. Bago ako matulog siya yung pinanood ko. Na sinasabi niya sa kanyang statement dahil pinadalhan daw siya ng sulat ng mga abogado nitong Dominic Roque, di ba? Actually, hindi ko naman kilala talaga dahil nung umalis ako sa Pilipinas, wala namang ganyang pangalan, di ba? Just so happened na link ito kay Bea Alonzo at si Bea Alonzo is a big star. Kaya napag-uusapan natin. But I will talk about this issue dahil sangkot po ang mga politiko dito sa mga style ng gumagamit ng abusive power o ng trip o gumagamit ng pagiging politiko nila kasi nga ang isa dito sa mga nabanggit ay si Bullet Halushos. Okay? Na isa sa owner ng Tape, 'di ba? Nung bago sila Tape Incorporated, bago sila naghiwalay nung Itbulaga, 'di ba? Tito Vic and Showy, 'di ba? May ganong issue. So kaya natin pag-uusapan dito sa Samot-Saring Balita. So pinanood ko din yung mga nakaraang sinabi ni Christopher Min dun sa kanyang mga blind item na etong si Dominic Ochoa, si Ochoa, Dominic Roque. Di ba kasi yun ang kilala ko, yung Ochoa, kilala ko talaga yon nung bago ako umalis ng Pilipinas. So anyway, na sinasabi niya na meron daw, okay, na parang ang may-ari ng condominium na tinitirahan ay hindi nakapangalan sa kanya. So yun what my point si Christy, walang defamatory statement kaysa sinabi niya. Pero basahin natin ang balita. Okay? Ayon kay Christopher Min, kung may isang tao raw na naglagay kay Mayor Bullet Halushos sa kontrobersya, yan ay walang iba kundi ang social media personality na si Sian Gaza. Yun daw yata ang nagbigay ng mga pangalan. Yung blind item, sinalsal ng sinalsal. Okay. Okay, ang totoo niyan talaga mga kababayan, ang naglabas hindi naman actually dinirekta rin ni Sian Gaza, si Bullet Halushos. Ang inilabas lang ni Sian Gaza ay initials. Sabi niya, nagmamay-ari ng kondo na tinitira ni Dominic Roque merong initials na BJ. Noong mga panahon na nilabas si Sian Gaza yan, ang dami nang naglalabasang mga litrato syempre, madali na nahulaan ng taong bayan kung sino yung BJ. At lumalabas nga na totoo. Ang nagmamay-ari ng condominium na tinitira ni Dominic Roque ay itong si Bullet Halushos. So tama yung sinabi ni Sian Gaza. Siya yung naglabas. Kasi wala akong matandaan mga kababayan kasi iba nagagalit. Ano raw ako, bias na ako kay Christy Fermin. Totoo lang naman yung sinasabi ko na wala naman talagang inilabas sa pangalan si Nanay Christy Fermin. Sabi ko nga sa inyo, mas malala pag ginawa ni Sian Gaza, naglabas ng initials Ang nangyari, totoo pala. Si Bullet Halushos talaga nagmamay-ari. Ano ngayon ang problema? Totoo yung sinabi ni Sian Gaza. At totoo sinabi ni Nanay Christy na pag-aari ng politiko. Ba't kayo nagagalit? Kaya si Maharlika mismo, wala siya nakikitang
Mali dun sa ginawa ni Christy Fermin at pinanood niya yung vlog, wala naman talagang siyang ibinanggit na pangalan, walang name dropping na naganap. Alright, tuloy natin. Siya ang tinuturo ng batikang showbiz columnist at host na si Nanay Christopher Min at nagbanggit sa pangalan ng alkalde na benefactor umano ni Dominic Roque. Yun ang problema kasi sa social media. Kaya, nagsalita ka ng ganun, ititwist nila. Katulad na ginagawa sa akin ng mga dugyots na mga bayaran ni Lisa. Pinasplice nila, dugtong-dugtong nila. Kung ano sasabihin mo, bibigyan nila ng ibang kahulugan o ibang meaning. Kasinungalingan, yan ang gawain ng mga evil. Ngayon, sa mga kapapasok lang dito sa samot-saring balita ng ating buboljakin, yung binabanggit po na bullet halusos dito. Ito ha. To remind you, that's why ito ang top sa balita na pinag-usapan natin. Ito po yan. Yung kalbo. Ayan si Kuting, si Tambalosos at si Lisa na sa New York sila. O, ayan, lagyan natin ng label. O, ayan na siya. Si Mark Anthony Sayarot at yan si Mayor Bullet Halusos. Kasama nila dun papunta silang New York. Si Kuting, ayan, si Tamba. Para alam nyo kung sino si Bullet Halusos. Then, ayan na si Bullet Halusos. Ayan si Mark Anthony nung nahuli na. So, nung time na ito, mga palangga, magkakasama sila. Yan, di ba si Mark Anthony Sayarot is pulboronic yan. At nahuli talaga, may mugshot, okay? At pinalaya pa yan. O, kasama ni Kuting, ayan, may label na, at ayan sila. Nung nahuli na nga itong si Mark Anthony Sayarot. O, explain natin yan sa ating samot-sabit balita. Sino si Bullet sa pagkakakilala natin sa mga issue? I don't know him personally. It just so happened na may mga puting ass tayo. Na ayon sa informante natin dyan last year, yung picture na yan, magkakasama sila. At nung time na si Sayarot ay nahuli, okay, sa kanyang pagawaan, manufakturya ng pulburon at mga shasha-bubos sa Alabang, nung gabing nahuli si si pangalan nito, si Sayarot, ang nagmamaneho ng getaway car niya ay si Bullet Halusos. Dokumentado po yan sa PIDEA. Hindi ko yan ginawang kwento. Nandiyan dyan yan sa PIDEA. Pero ayaw lang sabihin ng mainstream media sa inyo, ayaw pag-usapan ng gobyerno. Kasi nga naman, kung pag-usapan ng media yan, kalaboso talaga si Lisa Ahas, si Tambaloslos at si Marcos Jr. Nakasakasama nila yung nahuli na may pulburon na tonelada na na-intercept ng Australia at na-intercept din mismo ng ating mga PIDEA people dyan sa Ayala, Alabang, at si Bullet Haluslos ang driver nung gabing yan. Tanong, ginawa ko ba yan o hinulaan ko? Hindi. Facts po yan. Okay? Kaya natin pag-uusapan si Christopher Min ngayon. Dahil pinapanood naman natin siya at konektado ito sa politika dahil tina-target siya in a way na parang sinisindak siya. Okay? Ayan. Sabi ni Christy, tuloy natin ang balita. Kung may isang tao raw na naglagay kay Mayor Bullet Halusos sa kontrobersya, yan ay walang iba kundi si Zian Gaza. Okay? So, ang social media personality na si Zian Gaza. Oh, ngayon, showbiz yata ang tinatopic ng Zian na yon. At saka declared, parang ina-admit niya na, parang ano bang ginagawa niya? Parang scammer something. May mga ganun siyang post. Anyway, we're not gonna talk about Gaza. We're talk about yung panggigipit, yung pagbabadya na ginagamit ang pwersa ng gobyerno laban sa isang showbiz reporter na katulad ni Christopher Min na kinalakihan nila. Galit kay Christopher Min kasi, chismosa, ganito, marites. Yun yung trabaho niya eh. At profesyon yan. Even sa Hollywood, even sa kahit anong bansa, di ba? May mga showbiz reporter, yan yung trabaho niya. Hindi niyo pwede siyang tanggalan ng pangkabuhayan. Lumaki ako na may Christopher Min na. Okay? So, hindi niyo siya pwedeng tumigil ka, Christy. Bakit siya patitigilin? Ba't hindi niyo patigilin yung mga artistang nakikipag-espadahan? Di ba? Gusto niyo namang marinig ang mga chika bumbog ng mga artista. Since lahat naman tayo may mga dugong marites. O di ba? Hindi lang Pilipino, lahat ng lahi. Okay, basahin natin. Si Gaza ang tinuturo ng batikang showbiz columnist at host na si Nanay Christopher Min na nagbanggit sa pangalan ng alkalde na benefactor umano ni Dominic Roque. Ayon kay Christy, si Gaza po ay isang vlogger. Dinereso po niya si Mayor Halusos talaga yung nagbabahay dito kay Dominic. Sa akin niyo po ba narinig? Yan, sabi ni Christopher Min. Wala daw siyang sinabi na ganito. Si Dominic Roque, okay? Si Dominic Roque ay binabahay ni Halusos. Wala daw siyang sinabi, which is true. Dahil pinanood ko yung kanyang vlog, binalikan ko pa. Sabi ni Christy. Ayan na mga kababayan
Mismo si Marlica nagsasabi na wala talagang sinabi si Nanay Christie. Meron lang talagang ano diyan, mga pinagpipilitan na idinidiin si Nanay Christie. Pero wala naman talagang sinabi si Nanay Christie na pangalan, 'di ba? Wala naman eh. Ewan ko ba't galit na galit kayo kay Nanay Christie. Ang mga vloggers po na nakikisawsaw na lang ay kung bakit naglagay pa sa inyong lingkod at sa amin mga programa nitong Christopher Minute at ang SNN sa alanganin. Nangopya, kinrap, nagbuo ng sarili nilang content na ang binabato, sabi niya ganun, na ang binabato at napakagasgas na po ng swelas ng pangalan ko. Hindi ko po ninanais ng ganun ang mangyari. Nagsalita po ako, umaray sina Mayor Halosos at Ginoong Bong Sontay. Yun yata yung yung kinuwang model si Roque sa gasoline station. Okay? So ito congressman. Ito mayor. Okay? Yung mga involved. Okay? Umaray si Mayor Bullet Halosos as Ginoong Bong Sontay ang kanilang kasarian daw ay kinwestiyon at pinagtatawanan lang po daw nila pero nadadawit daw po ang kanilang mga pangalan sa hindi kagandahan na sitwasyon. Napanood ko po ang kanilang interview kay kasamang J. Ruiz na ayon kay Mayor Bullet, pinauupahan ko ang unit kay Dominic na hindi ko ipapagawa at siya ang magpapagawa at upahan niya ng 50%. So yun daw yung condominium. Actually alam ko ang address kung nasaan ang condo ni Dominic Roque at ni Halosos. Okay? Alam ko ang address niyan, mga palangga. Pero wag na natin i-disclose. Okay? Basta, anyway, ganito yan. Alam mo, nahuhuli sila. Diba? Umamin si Bullet na pinapaupahan niya. Okay? Pinapaupahan niya kay Dominic. Tapos may mga lumabas na picture, napatwitam sila, na ganito, na ganyan. Ito lang ang sa akin. Public official kayo. You're not a public servant eh. Public figure kayong lahat. Kung ayaw nyo pala, di ba, ma-drag ang inyong pangalan, sabi ko nga, edi pumunta na lang kayo sa Mount Hibok-Hibok para hindi kayo pag-usapan. Oh. At si Christopher Min, wala namang sinabing ibinahay mo, Halosos. Di ba? Ang nagsabi nga daw, yung Gaza. Okay? Ngayon, kasi mga palangga, tuloy natin itong balita. Ang eksakto pong sinabi ni Bullet, okay, ni Mayor Bullet, pinauupahan ko ang condo unit. Hindi ko ibinabahay si Dominic. Yan po ang sinabi ko. Alam mo, yung mga gantong issue, sa totoo lang, hindi na to dapat pinapalaki kung hindi totoo. Pero kasi, Tama. tignan mo, ang blind item ni Christopher Min na ang nagmamay-ari ng tinitirahang kondo ni Dominic ay politiko. Eh di tumama siya. Although, di niya pinangalanan, si Gaza ang may alam. Oh, mga chikadora din siguro, marami din siya mga showbiz chikahan. Oh, anong masama doon? Okay? Yung sinasabing binabahay. Di ba? Alam mo, ganito lang yan. Kung bibigyan natin ng definition ang salitang binabahay, di ba binabahay mo naman talaga? Kasi ibinahay mo siya eh. Pinahiram mo yung bahay mo. Di binahay mo siya. Pwede gamitin. Pwede mong pasikot-sikutin ng mga salitang ibinabahay. O ibahay muna kita, 50% lang ang bayaran mo, mga chochong ganon. So may nag-send sa akin na isang pokling din. Sabi sa akin, Marlica, nakita ko yung mga picture ni Dominic at nung Bullet. Talagang bilang isang bading, sabi niya. Bading yung kaibigan ko, bilang isang bading, amoy na amoy ko ang langsa-langsa. So kung sasabihin ko yan, yun, ako, kasi nakita ko yung picture, sasabihin ko, ang lansa-lansa ng itsura nila, parang meron nga, parang sweet na sweet. Hindi mo kayang pigilin ang paningin ng tao sa litrato, sabi nga nila, ang litrato daw, ay pwede kang mag-paint ng libo-libong mga definition o salita sa isang litratong makikita mo. Depende sa tumitingin sa litrato. Pwede yung kumakain ng, nakatingin sila, ay nag-sweet-sweet sila, pwedeng gawan mo ng, kwento na rin, gawan mo ng, pag opinion or gagawan mo ng, yun ang tingin mo sa kanilang litrato na, ay, mukhang katatapos na nila nagtsoktsakan kasi mukhang pagod. Pwedeng gano'n. And you cannot control people's mind. Hindi mo pwedeng gurgurin ang isipan ng mga tao. So, tuloy natin. Ang eksakto pong sinabi, nabasa na natin ito. Si Ginoong Bong Sontay naman po ay wala tayong magiging problema. Hindi po tayo magkakilala kahit si Ginoong Bullet. At nakilala ko lang ang pangalan niya nung nagkaroon sila ng problem ng Tito Vic and Joey and Tape Incorporated na sila halos ang may-ari, sabi ni Christy. Okay.
Ayon sa aking mga kaibigan na hindi ko naman po pinaniniwalaan ng 100% dahil may sarili naman po akong paniniwala sa mga isyong yon. Okay? Ang sabi nila dahil kasi TVJ supporter ka, si Christopher Min, defender ka. Ang linaw po ng mensahe. Pero parang mas gusto ko pong paniwalaan na ako ang kanilang tinututukan dahil ayon sa kanila kay Dominic at Bullet, dahil daw malisyoso at mapanirang puri ang mga binato kong salita kay Dominic. Kung pinangalanan ko po si Mayor Bullet, halos magkaroon po yan ng mali siya, kaya isipin ng kanyang mga kapanalig na kampi ako sa Tito Vic and Joey. Pakawala ako ng Tito Vic and Joey, ng TVJ. Hindi po ako pakawala ng TVJ. Ako po ay taga-suporta dahil ako po ay naniniwala at nanindigan sa katotohanan. Okay, I'll stop on this. Nagpadala ng letter si Dominic kay Christopher Min na parang, yun na nga, kina-call out siya na hindi totoo, ganyan-ganyan, hindi sila magjowa ni Bullet, na gano'n-gano'n. Tapos ginamit pang group of lawyers. This is very Lisa Smugs. Ang strategy is very Lisa, very Bullet. So kung sino yung mga nakadikit kay Lisa Smugs, kinukopya nila ang panggigipit, ang pananakot. Kasi gusto nilang i-shut down, i-shut off ang bunganga ni Christopher Min. Pangkabuhayan niya yan eh. Yan yung profession niya. So ako nakikita ako dito, no? I don't know Christopher Min personally, hindi ko nakita yan sa buong buhay ko, pero napanood ko siya. Ang nakikita kong pattern dito, sangkot yung mga politiko. Yung Suntay Quezio, kinuwang model si Roa, Dominic Roque, di ba? Rodrigo Roa Duterte. Si Dominic Roque kinuha ng model ng gasoline station, tapos pinatira ng bahay ni Bullet, tapos di ba, punot dulo, nag-ugat na naghiwalay sila ni Bea, kasi dun sa prenuptial, chuchu, tapos yung mga bakasyon daw, si Bea, mga ganun-ganun. Alam nyo, ako ang pananaw ko dito, kasi hindi tayo pwedeng pigilan ng ating mga pananaw o paningin sa mga bagay-bagay. Kaya nga tayo sa Amerika, First Amendment, okay? Na may kalayaan kang magpahayag at magsalita ayon sa iyong nararamdaman, ayon sa iyong nakikita. So, ang nakikita ko, yung picture nila, sweet talaga sila. Okay? So, kung meron man silang relasyon, hindi natin alam, behind the scene, kung nagtsuktsakan sila. Kasi sobrang sweet. Yun ang tingin ko, para silang langgam, na akala mo magjowa talaga. Tapos, kung titingin tayo, magbabase ako dun sa picture na pinakita ko na yata yun, ng tweet sa mga labi ni Dominic at ni Bullet na parang maglapat na. So, ang tingin ko sa picture na yan, pwede talaga. Okay, pwede talaga. Pero ako, ako rin, sweet din ako kahit sa bakla, kahit sa clingy din ako, ang hilig ko mag-akbay-akbay. Pwede nyo rin bigyan ng definition. Kami nga ni Attorney Glenn Chong, sweet-sweet kami, di ba? May gumagawa nga ng mga kwento. Lahat ng tao pwedeng i-twist ang kwento. Ako nga, di ba, sabi ko, kinagawan lang ng kwento, pok-pok sa Cebu. Hindi pa ako nakapunta sa Cebu. Bakit mo siseryosohin ang mga bagay na alam mo sa sarili mo na hindi totoo? At ang majority maniniwala sa'yo sa personalidad mo, sa persona mo, the way you talk, the way you behave. So kahit anong gawa ng kwento, Attorney Glenn, na-miss ko yung ang ating mga patwitams, ang aming mga reels ni Attorney Glenn. Dapat kasama niya ako sa Dubai Kasi lang busy-busyhan ako, 'di ba? So dito din kaila pangalan nito, kay Bullet at saka kay Ochoa. Sorry, Dominic Roque, pwede tayo magsabi na, mukha nga, ganun. Pero pagbalik kay Christopher Min, wala talaga siyang sinabi. Hindi niya pinangalanan palangga. Na si Bullet ay binabahay o tsuktsakan, masyado lang siguro kayong guilty. Di ba? At gusto niyong gamitin ang puwersa ng gobyerno, power ninyo bilang mayor o senador para sabihin kay Christie na yung tinatarget niyo si Christie para manahimik ka, matakot. This is very Marcos Jr. way. This is very Lisa Smugs budol ang ginagawa ninyong pangsisindak. Hindi pa siguro nangyari kay Christopher Minto bilang isang showbiz reporter sa buong buhay niya. Di ba? Si Pastor Kibuloy nga doon sa kanyang speech, di ba? Hindi pa nangyari sa buhay ang pagigipit na ginagawa ng gobyerno, di ba? Since nung nagbanggit siya ng iba't ibang mga presidenteng mga nakaraan, ngayon lang. Kasi this is very Lisa Smugs. Naisip ko, kasi si Nanay Christie, minsan nababanggit ako niyan sa pinapanood ko siya. Baka Nanay Christie, baka napag-initan ka ng gobyerno ni Lisa Smugs. So, huwag nyo na lang po munang banggitin yung pangalan ko, nalalaman na nanonood kayo, pero ako babanggitin ko yung pangalan ninyo. Kasi ganyan po ka-vindictive narcissist ang ahas sa gobyerno. Lahat ng mga nakadikit o, mga taong nagkikriticize sa kanila, tatargetin nila. Kaya, Christopher Min, target ka na rin. Kaya, I'm praying for you and napaka-safe naman ang iyong mga sinabi, di ba?
Napakalinis nga niya magbalita. I wish I am like Christopher Min, ano, na talagang malinis siya magbalita. You know, di umano, di siya nagpapangalan. Ako, right there and then, shot kagad eh. Di ba? Shot kagad. Walang preno-preno yung bunganga. Tinatry ko maging amala Christopher Min, the way na pag-deliver ng mga ganito, mga blind item. Di ba? Kasi protection mo yon. But, you know what I mean? Yeah, tama na yun kaya Nanay Christy. Alright. O yan mga kababayan. So, linaw-linaw ng mga sinabi ni Maharlika. Sabi niya, yung tungkol naman kay Nanay Christopher Min, napaka-safe ng kanyang mga sinabi. Wala siyang sinabing pangalan. Wala siyang sinabing mga bagay na mga malisyoso laban sa ibang tao. O lalong-lalo na dito sa mga politikong involved dito sa issue ni Dominic Roque. At sabi ni Maharlika, ito yung yung matindi mga kababayan. Etong si Bully Talusos pala ay kasama ng pamilya Marcos, nila Tambaloslos. At yung picture mga kababayan, may picture na pinakita si Maharlika. Kasama yung nasa likod ni Bully Talusos yung isang drug dealer. Actually, sabi nga meron silang pagawaan ng mga droga. At yun ay nahuli. May mugshots nga daw. At nandun si Bully Talusos. Sabi ni Maharlika, mga kababayan, nung nahuli daw itong nandun sa litrato, nung nahuli yon ay ang driver daw ng getaway car, nung nahuli ay si Bully Talusos. Kaya naman mga kababayan ay sabi ni Maharlika kumpirmado yan kasi dokumentado raw yan sa PIDEA. Pero hindi na natin pakikialaman yan kasi na yan kumbaga political issue na yan, masyado nang malalim. Siguro laban na ni Maharlika yan versus sa mga Marcoses at doon sa mga tauhan niya. Kasama na nga ito si Bully Talusos. Kasi ang concentration lang natin dito kay Christopher Min, dito sa issue ni Dominic Roque, at nadamay nga itong si Bully Talusos. Na napakaliwanag naman na walang sinabing malicious o nakakasira ng dangal ng tao at wala siyang binanggit na pangalan nito si Nanay Christopher Min ayon mismo kay Maharlika. Kaya nga bilib nga si Maharlika kay Christopher Min. Dahil napaka-safe daw, kung pwede nga raw, ganun din sana siya. Kasi pag bumana to si Maharlika, talagang tamaan sa pool kung tamaan sa pool So, kaya mga kababayan, ang kagandahan dito, eto si Maharlika, hindi niya kilala personal si Nanay Christopher Min. Napapanood niya lang si Nanay Christopher Min. So, sa tingin ko, walang masasabi yung iba dyan. Kasi ako sinasabihan akong bias Okay lang, naiintindihan ko kayo, syempre. Kaibigan natin si Nanay Christy, talagang pagtatanggol mo yan. Sinasabi ng iba. Pero kaya naman natin pinagtatanggol kasi nga, wala naman tayong nakita mga bagay gaya ng binibintang nung side ni Dominic Roque. So ito maganda, napakaganda. Na ito mismo hindi niya kilala personally at tagahanga lang ni Nanay Christy na si Maharlika, isang sikat na vlogger. Ayan, pinagtanggol niya si Christopher Min at wala siyang sinabi. Wala siyang tinapakan tao, wala siyang sinirang tao ayon kay Miss Maharlika. Alright, so yun lang mga kababayan. Sabi ni Maharlika, ito raw si Nanay Christopher Min ay target ng gobyerno. Hindi natin alam kung totoo yan. Pero alam ko, malamang target siya ng mga halusos. Pwedeng ganon. Kasi sabi nga ni Maharlika, itong mga grupong ito ay ginagamit ng kapangyarihan para manggipit ng tao, para patigilin yung mga tao nga nagsasalita laban sa kanila. So yun yung ginagawa nila. Sabi nga ni Maharlika, malalizas mugs daw yung style ngayon itong mga kasama nila sa grupo. So yan naman ay base sa opinion ni Maharlika. So sana nga hindi ganoon sana hindi ginagamit ng mga taong na-involved dito yung kanilang mga kapangyarihan, yung kanilang pwesto sa gobyerno para sikilin o pigilan o sakalin etong pagpapahayag ng mga showbiz reporters, mga vloggers
na ang ginagawa lang naman ay mag-entertain ng tao. Kasi trabaho nila yan, trabaho Nanay Christie yan eh. Ngayon gagamitin yung kapangyarihan niya para pigilan. Sana hindi nga totoo yung ganong klaseng lumalabas ngayon as per Maharlika. Alright, so yun lang muna mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Manila to ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.